Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Gerald Gales. Basta Radio, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargo? The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwa magayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Balita ngayon. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Bandera Headlines. Bandera Headlines. Bandera Headlines. Radyo Bandera COVID-19 Alert ngayon. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Narito na ang mga nagbabagang balita. Ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-16 sa buwan ng Oktubre 2020. Mga balitang hatid ng pinakarespetado sa news and current affairs sa bansa. Ang Bandera Philippines Incorporated at 88.7 Bandera News FM Puerto Princesa at tayo po ay sabay-sabay na napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan.
Napapanood din tayo ng live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Channel 40 sa Bandera News TV. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong isa sa magiging tagapagbalita, ka Louie La Rosa. At ka Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon. Bandera Balita ngayon. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita, Bandera Headlines. Mga droga na nakumpiska ng PDEA at PNP sa kanilang mga operasyon sa lungsod at lalawigan simula noong 2013 hanggang sa kasalukuyan, sinunog bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Duterte. Bandera Headlines. Buwayan na mataan sa bayan ng Balama. Bandera Headlines. Mayor Marjo Reyes kumpiyansang muling babalik bilang COVID-free municipality ang bayan ng Coron. Bandera Headlines. At resolusyong humihiling sa DepEd Palawan na magsagawa ng assessment kaugnay sa pagpapatupad ng modular learning, aprobado na sa sangguniang panlalawigan. Bandera Headlines. Ang headlines ng ating mga balitang lokal hatid sa atin ng Life Extension Vitamin D3. Bandera Balita. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Samantala sa detalye ng ating mga balita, Bandera Balita ngayon. Pag-aaralan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency Palawan ang pagre-rekomenda na gawing mas madalas ang mga aktibidad ng mga ito na may kaugnayan sa pagsisira at pagsusunog sa mga drogang kanilang nakukumpiska mula sa iba't ibang operasyon ng PDEA sa lungsod at lalawigan. Ito naman ang naging payag ni PDEA Agent Christopher Torres, ang provincial officer ng PDEA Palawan ng mga panayam ng Radyo Bandera. Namatid na kahapon lang ng sunugin ng mga ito ang drogang nagkakahalaga na mahigit 764,000 piso at mga marijuana na aabot sa mahigit 5,000 piso sa Puerto Princesa Memorial Crematorium sa Barangay San Jose. Ito ay bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sirain at sunugin ang mga drogang nakukumpiska ng mga otoridad upang hindi na magamit pa sa ibang bagay. Ayon pa kay Torres, marami pang mga drug evidence ang nakapila para sunugin kung saan court order na lamang ang hinihintay upang ito ay maisakatuparan. Samantala, ang mga ito ay pinagsama-samang mga ebidensya mula sa operasyon ng mga otoridad sa lungsod o hindi lang sa lungsod, kung hindi sa buong lalawigan. Ngunit po ito sa kautusan ng ating mahal na Pangulo. Nung nakaraang press con or nung briefing niya, na pinag-utos niya po na sunugin o i-destroy yung mga drug evidences immediately. And meron din po tayong batas na nagsasabi na kailangan na i-destroy ang mga drug evidence, mga non-drug evidence, mga paraphernalia and chemicals upon the issuance of a court order para hindi na po yun kumalat. Bale yung total gross weight po muna, no? Yung gross weight kasama yung mga sachet, yung mga plastic sachet ng shabu na tinunog natin ay umabot ng 207.72 grams. Ang net weight niya naman po base sa ating record ay 108.4429. Sa marijuana naman meron tayong 8.627 grams na net and 49.58 yung gross weight. So, yung value niya ay ang PDD value po kasi nagkakahalaga ng 6,800 per gram.
Kung isa-size po natin or i-multiply po natin yun dun sa net weight na 108, ay aabot po na, ako po yung Cebu ng 764,000 yung value niya. Alright. Marijuana naman nasa 5,000. So, meron pa rin po tayo mga ebidensya, mga drug evidence na nasa custody pa rin po ng ating PNP Crime Lab and naghihintay po ng issuance ng order ng korte para sunugin na po yun. Magkakaroon po tayo ng proposal sa aming regional office na kung sakali pwede by next year, i-schedule po natin ng quarterly. Pero yun po, hihingi pa po tayo ng clearance kung ano ang maganda. Baka pwedeng every twice a month, every 2 months. Depende po, magdidepende sa magiging decision ng aming regional director. Yan, Kabanderang Gerald, kahapon nangyari yan sa San Jose Crematorium. Oo. San Jose Memorial Crematorium. Yung batas na ito, Kaloy, nationwide ito. Nationwide ito, di lang dito sa Puerto Princesa, maging sa ibang mga lugar. Actually, 6 billion. Nagkakahalaga ng 6 billion yung doon sa central office ng PDEA, yung sinunog din kahapon. Simultaneous ito sa buong Pilipinas? Yun, oo. Kasi kasama ito doon sa matatanda mo isang araw nagsalita si Presidente. Okay. At may marching order na ito yung gawin. Yan. Sa lahat ng mga ebidensyang nakukumpiska kaugnay dito sa illegal na droga sa buong Pilipinas para hindi na raw ma-recycle. Yan, oo. At saka hindi lang yan, porsyento pa lang ito dahil marami pa. Meron pang mga droga pero yun kasi ay naghihintay pa sila ng court order bago nila sunugin yun. Yung iba kasi, Kaloy, ginagamit pa sa ano eh. Pag hindi pa tapos yung kaso, pending pa yan. Hindi pa po pwedeng galawin. Nandiyan lang yan sa evidence room ng korte. Yan. Pero pag tapos na at may sentensya na, yung mga ebidensyang ganyan, yun ang dapat gawin. Ayon kay Agent Torres, yan. Yun ang kanilang parang gustong yung rekomendasyon na yung ganyang mga aktibidad na pagkatapos ng kaso, sirain na agad, sunugin na agad itong mga ebidensyang ito para magamit na iba. Ito sa atin, ito lang, yan lang. Yan yung sinunog, Kaloy, dito sa atin. So, yung iba kasi may kaso pa eh. Meron pa. Okay, sige. Alright, sa ibang balita, Kabanderang Gerald. Sa ibang balita, muling naglabasan. Ano yung muna tayo, Kaloy? Buhaya tayo? Buhaya muna tayo, buhaya. Muli pong naglabasan ngayon ang mga buhaya. Sa sa bundok, Kaloy, o sa gubat, buhaya sa gubat, hindi sa bayan. Ilan sa mga namataan sa bayan ng Balaba kung saan nakunan pa ito ng larawan ng isang residente sa lugar. Agad namang ikinatakot ng karamihan ang paglitaw ng isang buhaya, habang ang ilan naman ay tila sanay nang makita ito, na lalo na ang mga nakatira sa lugar. Sa panayam kay PCSD spokesperson Jovic Pabilio, sinabi nitong normal lang ang paglabas ng mga buhaya lalo na ngayong tag-ulan at malamig ang panahon. Ayon pa sa kanya, basking ang tawag dito kung saan nagpapainit ang mga buhaya. Wala naman umanong dapat ikatakot ang publiko, ngunit wala naman umanong dapat ikatakot ang publiko, ngunit wag lamang gabalay ng mga buhaya na napakasensitibo lalo na sa kanilang teritoryo. Actually, Ed, normal lang naman na ang mga buhaya ay paminsan-minsan lumulutang at pupunta sa mga ganyan. Ang nakita ko yan kanina sa Facebook page ninyo at sa iba pang mga netizens na nag-post na meron ng buhaya na nandun sa taas ng isang bato. Kung tatanto natin, isa madalas na umuulan ngayon, ating lalamigan sa Palawan. At talagang yung temperature, kahit sa gabi, talaga pag matutulog sa malamig talaga, So, ang buhaya kasi kasama is cold-blooded, cold-blooded animal. So, kailangan nilang mag-regulate ng kanilang temperature para makasuro sila ng maayos at makahanap sila ng kanilang makakain. Yung ganyang klaseng behavior, yung nakatungtong siya, nakapatong siya sa isang bato na mataas, hindi naabot ang tubig, tapos nakanganga yung kanyang bibig. Yan yung isang pamamaraan nila para mag-regulate ng kanilang temperature. Kumbaga, ang ginagawa nila, pinapapasok nila yung init, pati yung kung ano man sikat ng araw na pwede nilang makuha na
surface, nang sa gayon yung kanilang medyo malamig pa ng dugo, siya uminit ng konti, para sila ay makapilot na maganda. Ganun palang ginagawa ng Patingin buhaya. ng buhaya. Ano, Ken? Sabi ni Sir Jovic, sila may kaalaman dito, PCSD. Okay. Lali si Sir Jovic, nag-aral pa sa UP yan eh. Eksperto Graduate ng yan. UP yan, eksperto sa mga ganyan yan. Mm. Normal sa buhaya, Okay. si taglamig ngayon eh. Malamig. Kasi panay ulan ng ulan ngayon eh. Cold-blooded crocodile. Ganun pala yan. Sinasabi. Ibig sabihin, gusto nila, nire-regulate din nila yung kanilang mga body temperature. Pag mainit, kailangan nila ng palamig. Pag malamig, kailangan nila ng init. Parang ganon. Ganon din pala yun. Oo, iyan. Siyempre, parehang ulan eh. Nakaraang mga araw eh. Oo. Oo, yan. May low pressure tayo eh. Ngayon, itong buhayang ito, nakanganga. Yan yung nag-trending eh. Nakangangang buhaya. Nakangangang buhaya, pinapapasok daw niya yung init, lamig, sa kanyang katawan. Oo. Para ma-regulate yung kanyang body temperature. Pagkatapos saka siya sisisid na naman sa tubig. Ganon pala yun. Ako akala ko pagka ganyan nakangangang gutom na yan eh. Gutom na? Oo. Mananakmal na yan eh. Hindi, pagka gutom na, siguro yung naghahanap na ng makakain. Pero yan, parang nagsasunbathing. Oo. Tapos naghahanap ng, yun nga, yung, kaya nakanganga siyang ganyan, yung pala ugali niya, nag-absorb siya ng heat at ng yung lamig. Ganon. Papasok sa katawan niya para ma-regulate yung body temperature niya. Oo, yan o. Maliit lang to eh. Nakita mo sa Tawi-Tawi? Oy, yung 18 point Meron ka ba dyan, Ken, yung sa Tawi-Tawi? Napakalaking buhaya naman yun. Oo, yung kinarga sa truck? Oo. Diyos, Mariosep, kasing haba ng isang elf. Oo, kasing haba ng isang elf truck. Lagpas Yung sa Tawi-Tawi. Hindi, lagpas pa nga yung buntot niya eh, di ba? Lagpas pa, kinarga sa likod eh. Matindi. Ito, maliit lang to, parang lang, nakapatol lang sa isang bato. Meron ka dyan, Ken? Yung sa Tawi-Tawi? Ang laki! Oo. Pinagpiestahan kahapon yan, o isang araw yata, sa social media. Yan ay, hinanap na ni Bong yung malaking... Yung buntot niya, lampas sa lampas doon sa elf truck. Sinakay nila ng truck. Oo. Elf truck, pero hindi ko masya. Yung buntot. Yung buntot, mahaba. Pero yung katawan, halos isang buong truck. Oo, ang laki. Oo. Ang laki. Oo. Meron ka ba dyan? Paglabasan ng mga buhaya, no? Pero yung ito namang nakapatong na ito, sa bato, Kabandaran Gerald, siguro normal lang, sabi nga ni Sir Jovic, normal lang na lumutang, hindi na siya kwento, hindi naman siya parang sabihin natin nakakagulat, na lumulutang yung, lumalabas talaga sila. At saka lalo pat sa balabak. Lalo sa balabak, di ba? Yan. Oh, tinan mo, di ba? Sabay, no? Sa Tawi-Tawi, lampas yung buntot sa... muna. Lampas yung buntot sa Ang laki, sa pambira. elf truck ba yan? Di ba? Elf truck. Kasi yung isang buong tao sa loob ng tiyan niya eh. 18 feet. Oo. Yan Kunti na lang to, malapit na kay Lulong eh. Malapit na kay Lulong ito eh. Maliit si Lolong eh. Hindi. 23? Ito 18. Mas malaki si Lolong. Pinakamalaki na yun eh, sa kasaysayan eh. Pero patay na siya. Pero ito kasi isang tao rito sa loob ng tiyan niya. Ay, pambira kasyang sa laki niya, no? Ang laki yan. Bira, Patay na ba yan? Buhay pa. Ayun, gumagalaw Gagalaw. Yan Aakyat pa ng bahay Aakyat pa ng... Pag pumali yung pit niyan, yung buntot niyan, masakit pa yan. Yun gumalaw Pumipigwas Parang dinosaur Ano sabi mo? Pumipigwas. Pumipigwas. Yung ba, nanlalaban? Alam ko, bumibigwas Hindi. Yung nanlalaban ba? Nanlalaban? Oo. Ayan parang dinosaur, di ba? Magkatunog, no? Tingnan mo. Yan. Parang si parang laki, Ngayon, yung nakita doon sa balabak, pupunta ng DepEd yata to yung buhaya? Hindi naman pala. Tatayo lang, tatayo lang doon sa truck. Yan ang nakapagtataka pag lumakad yan at dumiretso doon sa opisina ni SDS Bayuba. Halika na. Di ba? Bakit ka na ba? Ngayon, normal na pag may nakitang buhayang ganyan, yan, nakabuka yung bibig, ganyan. Yan. Hindi siya parang nakakabigla na eh. Di ba? Talagang ang buhaya nagsa-surface eh.
Yan. Nag-absorb siya ng heat, nag-absorb ng lamig. Pagka malamig yung Para panahon, ma-regulate yung katawan niya. pagka malamig yung panahon, lumalabas, nagpapainit. Oo, nagpapainit. Pagkatapos, pagka nandiyan sa likod ng bahay niya, nangangain na ng baboy, manok, gutom na. Yan na, nakakatakot. Gutom na ang mga buhaya. Paggutom naman yun. Oo, kaya sinasabi nga, 'di ba, ng PCSD, ihiwalay natin ang tirahan ng mga buhaya at yung tirahan ng mga tao. Ganon pala yun. Ang tirahan ng mga buhaya ay yung mga bakawan, mangroves area particular, mga swampy area. Yan, yan yung mga lugar na yun, no? Yung mga swampy area na yan, mga mangroves area is prohibited. Sa anumang mga movement ng tao. Kasi hindi mo pwedeng kasi ang daming naninirahan dyan nilang buhaya. Pangitlogan ng mga isda o ano pa man. So hindi dapat pinapasok ng tao yung tirahan ng yung mga prohibited zone na kung saan nando nakatira yung mga buhaya. Oo. Sa una makakapasok kayo, makakakuha kayo ng kung ano-ano. Bandang huli, nandiyan na yan, nakaabang na yung mga buhaya na yan. Pansinin mo yung mga nakakagat ng buhaya. Saan sila nakatira? Tabing ilog. Tabing ilog. Tabing ilog, mangroves area. Bawal yon. Bawal. Yun ay playing ground ng mga ganitong mga buhay ilang o yung katulad ng buhaya, yung area na yan, which is hindi dapat nandun yung tao. Kaya nga. Di ba? May nilalagay naman, nilagyan na ng ano yun ng PCSD, kung matatanda mo, pumunta na sila Sir Jovic sa Batarasa, Balabak. Diniklara na naglagay sila ng crocodile sanctuary. Oo. Tapos naglagay sila ng this area is prohibited. Yan. Crocodile sanctuary. Nilagyan nila ng boundaries yan eh. Meron. May diba? Ngayon, kung tayo, tao, at papasukin pa na rin natin sa kabila ng sinasabi ng gobyerno na ito ay para lang sa mga buhaya at ito ay prohibited. Anumang movement ng tao ay kasalanan na natin yan. Halimbawa, diniklara ng sanctuary yun, tapos pupunta ka doon. Pinasok mo pa rin. Magtatayo ka ng bahay. Tapos sinakmal ka ng buhaya. Hindi na kasalanan yun. Kaya minsan, may nagre-report, may nakagat ng buhaya. Saan nakagat? Dito sa mabakawang lugar ng Balabak o ng Batarasa o ng Rizal. Yan ang kaya sinasagot minsan, 'di ba, na sinasabi na namin noon na wag niyong papasukin yan dahil yan marami talagang buhaya diyan. At hindi na nakakagulat na pag sinabi mong yung lugar na yan ay maraming buhaya, marami talagang buhaya yan diyan dahil tirahan nila yan eh. Oo, at saka marami nang napabalita eh. Alam na rin ng tao yan eh. Lalo pat kayo mismo yung nakatira dyan. Alam mo, hindi mo masisisi yan. minsan yung buhaya eh. Minsan nag-operate kami diyan sa Rizal? Ang PCSD director noon ay si Cesar Ventura. Si Manong Art Ventura. Manong Art Ventura. Bantay gubat yata siya noon, Bantay Palawan eh. Bantay Kalikasan? Bantay Kalikasan. Oo. Sa provincial government, Cabanderan Gerald. Umatake kami diyan eh. Kasama si Manong Art. Okay. Natake ninyo ha? Oo. Alam mo yung target namin? Ano ang target ninyo? Yung balat ng bakawan. Balat ng bakawan. Oo. Yung balat ng bakawan na yan, binibenta sa Malaysia. Binibenta sa Malaysia, ginagawang jubos, ginagawang pangkulay ng mga damit. Ganun pala yun. At tunilada na balat ng bakawan ng kinukuha dyan sa area na yan at iniluluwas sa Malaysia. Okay. Para ma-process. Ngayon, ang bakawan pag binalatan mo, mamamatay. At yung binabalatan nila, hindi ka makakakuha ng mga tuni-tuniladang balat ng bakawan sa mga maliliit na mga gagahitang bakawan. Malalaki. Century old na mga bakawan. Mangrove. Ang tinitira nila, Cabanderan Gerald. Grabe naman. So yung century old na yun, imagine kung gaano kalalaki yun. Yan, malaki pa dyan sa poste ng ito. Yung sa ito, malaki pa dito? Natin. Malaki pa dyan. Ibig sabihin yung mga dalawang dip ako. Yung mga paikot. Yung mga bakawan na yun, ano na yun? Sadyain na yun. Hindi na basta nadadaan. Ang dami mong makukuha sa isang ano lang, ilang sako yan. Ang mahal nun. Pambira. Ngayon, yung area na yan, pinapasok ng tao, at nadi-disturb ngayon, yung environment ng mga buhaya at kung ano pa sa lugar na yan. Dahil yun, is strictly prohibited sa anumang mga movement o development dahil yun ay
mangrove area. Oo, ganun pala. Ganun pala yun, yung ginagawa doon ng... Saang lugar yan, Kaluwi, nung pinuntahan ninyo? Balabak? Balabak yata yun. Balabak. Panahon pa ni Manong Art Pinturo yun. Bantay Palawan yata siya yung director ng Bantay Palawan. Okay. Nag-speedboat pa kami sa ilog yun eh. Oo. Ilog palabas ng, kalimutan ko na yung lugar. Ilog yung palabas ng dagat. Yung mga Sa bundok kami, lakad kami, tapos sakay kami speedboat. Oh. Wala na kami inabot na tao, kaya lang yung mga balat ng bakawan nandun, tumambad sa amin, tulid-tulilada. Oh, yung mga bakawan na wala ng balat. Yan ang sinasabi nila na noon pa man, ginambala na natin yung environment ng lugar, tahanan ng mga ganyang species. Natural, mabubulabog yan. Lalabas yan sa kanilang lungga. Diba? Ay wala na makain doon eh. Binulabog na natin eh. Oo. Diba? Lalabas yan. Ngayon sa atin ang gugulo. Nakakakagat ng tao, nakakakain ng tao. Nako. Kung titingnan mo yung history, wala naman dapat ganun eh. Kaya lang, napapasok natin sila, nabubulabog, lumalabas. Kaya lang, ang dami na nila, Kaluwi. Ang dami na mga buhaya eh. Ang dami na. Iba nandyan sa DepEd, yung iba nandyan sa ano, di ba? Hindi sa mga ano pa rin. Doon lang sa mga balabak, sa Mataras, sa Ang iba nandyan sa DPWH. Nandyan? Ang dami. Ba't meron na doong buhaya? Meron, PhilHealth. Meron. PhilHealth, meron din. Kusto. Ang dami naman buhaya. Yun yung mga buhaya na dalawa paa walang buntot. Sige. Sa ibang balita tayo, kabandaran Gerald, Tawa muna natin yung buhaya. Ikinatutuwa, Ikinatutuwa. Buhaya pa rin, buhaya pa rin. Buhaya pa rin ito. Sige. Ikinatutuwa naman ng Palawan Council for Sustainable Development na halos wala o kakaunti na lang. Kakaunti na lang. Kaunti na lang. Ang mga naitatalang human-crocodile conflict ngayong taon. Bakit kaya, ha? Base sa talaan ng mga ito ay walang na-report sa kanilang tanggapan na pag-atake ng buhaya saan man lugar sa lalawigan. Maliban lang sa isang insidente sa Balabak nitong nakalipas na buwan. Samantala patuloy pa rin nilalakad ng PCSD maideklara na ang ilang mga lugar bilang ito na sinasabi ko, crocodile sanctuary upang maprotektahan ang mga komunidad gayon din ang mga buhaya sa anumang insidente ng pag-atake ng mga ito. Nagbabasking lang sila, nagpapahinis sila nang sa gayon makatulong para sa kanyang pangangatawan para naman mag-active sila, no? Kung hindi naman natin yan katangkalain dahil yan ay normal naman ang behavior ng ating kapuaya, hindi naman siya delikado, no? Ang ano ko lang dyan kasama, huwag naman sana nilang laksan o pula-puli. Actually, napaka-highly territorial yung buhaya at medyo malawak yung territoryong nasasakupan yan. Sa kagandahang, kahit may pandemic kasama, wala pa naman, ano? Nagpapasalamat sa kami dahil wala talagang pero meron na minsan sa Balabak ata nakagat daw sa may ulo ganda. Pero yun lang yung paisa-isang insidente ng tinatawag nating human crocodile conflict na nangyari. Sa buong taon ng 2020 kasama kaya kami talagang libit sa papasalamat dahil safe yung ating mga kababayan. Medyo patuloy pa yung usapan dyan, kasama yan, ano? Marami pa kami mga pinaplanto dyan, lalong-lalo yung patungkol sa mga paglilipasan ng community. Pero, meron na kasi tayo ngayon 25-year crocodile action plan sa bayan ng Balabak, kung saan yan ang sinusunod sa atin. Talagang wala lang pag-attacking nangyayari. Hindi, alam mo, effective yung ginagawa ng PCSD. In fairness to them, Okay. Naglalagay sila, Epektibo, ha? Pinupuntahan nila yung malalayo to, alam mo ba? Okay, malalayo yan. Speedboat, bangka, o ano, bago mo marating to mga crocodile sanctuary na ito na may mga tao. Nilalagyan nilang boundaries. Nag-iikab ka, mukhang puyat ka na naman eh. Hindi, yung ginanong ko lang yung ano ko. Mamaya ka na maghikab, pati ako inaantok sa'yo eh. Ngayon, matulog ka ng maga, hindi ko ka magpupuyat. Alam mo, nagbabalita tayo. So sa Pimbuaya tayo, mamaya na yung antok mo ha. Ngayon, yung, ano ba yung sinasabi ko? Yung boundaries. Yung boundary. Na nilalagay nila. Pinupuntahan ng PCSD. Oo. Ang layo. Yung layo, di ba? Nilalagyan nila ng mga markings. Crocodile zone. Okay. Ito para sa no trespassing, ha? Itong lugar na ito para sa buhaya. Para sa buhaya, gano'n. So, tapos nagkakaroon sila, nag-IEC sila. Okay. Diba? Pinupunta na ng PCSD, kaya laking tulong itong mga ganitong bagay. Hindi lang natin napapansin yung effort ng mga taga-PCSD. Malalayo ito, alam mo, buwis buhay ito. Kaya naman pala ang lalaki ng alon yun, tatawir nila eh. Pupunta nila sila sa mga island barangay sa south eh. Okay. Na kung saan nandun, di ba, yung mga kinakagat ng mga buhay, malalayo na. Yan. Pinupuntahan nila yan. Tapos lalakad pa sila, pupuntahan pa nila yung mga buhay, mga lugar na may buhaya. Yun, nilalagyan nila ng boundaries. So, nagiging effective. Kaya nga sinasabi ni Sir Jovic, kung mapapansin mo,
konti na lang yung mga nagre-report na mga nakakagat ng buhaya. Konti na lang. Di ba? Kasi nga, merong ganitong measures na ginagawa yung ating gobyerno. Yun ang maganda. Lalo yung PCSD. Okay, yun ang maganda, Kaloy. Okay, so, diyan ka buhaya, dito ang tao. Huwag kang tatawid. Boundary tayo. Minsan kasi yung tao pumupunta doon sa mga bakawan kasi maraming nakukuha doon, Kaloy. Alam mo, nakakaawa rin kasi yung mga yung mga may mga lugar katulad nito sa Ilog. Natatandaan mo yung nandun tayo sa sa kabilang istasyon pa ako. Meron akong exclusive na isa eh. Oo. Meron akong exclusive na isa yung bata Sa Ransang. Ransang kasama ba kita nun? Sa Rizal. Oo. Hindi. Yung dalawang bata nagliligo. Oo. Ano na nga yun, nakalagay sa nasa YouTube yun eh. Okay. Buhaya sa Rizal? Oh, buhaya sa pakihanap Rizal. mo nga, buhaya sa Rizal. YouTube? Sa YouTube, na-i-post namin dati yun eh. Ngayon, yung dalawang bata naglalaro. Okay. Lalaro yung dalawang bata. Magkapatid. Magkapatid. Ngayon, yung isang kapatid niya, meron silang parang tali-tali. Tali? Yung tali, di ba, may tabing, ito, ilog. Okay. Tapos may malaking puno. Oo. Merong tali silang nilalagay. Doon sila galing sa Pampang, magpa-swing. Okay. Sa tali, tapos bibitaw. Tapos bagsak sa tubig. Ganon pala. May mga ganong ano eh. May mga nauna yung kapatid. Nauna yung Swing. kapatid. Bumagsak doon sa ilog. Yan. Yan, exclusive ko yan. Yan. Matagal na yan. Mga 8 years ago. Yan po yung bata. Nako. Yan. Nasa YouTube pa nakalagay, di ba? Uy. Ako lang ang kaisa-isang media na dumating dyan. Okay. Magdamag namin binyahe yan. Kasi hinahanap pa namin yung batang yan eh. Hindi na na-blur, no? Pero patay na po yan, nailibing na po yan. Okay. Kasi sa Muslim, kailangan mailibing agad, hapon pa lang. Yung batang yan, naglalaro sila ng kapatid niya. Naglalaro sila ng kapatid niya. Yun ang sinasabi ko, nagsuswing-swing. Okay. Nauna nag-swing ito. Ito, siya. Tapos bumagsak sa tubig. Okay. Yung kapatid niya naiwan, di kukunin yung tali, magsuswing. Ngayon, tatalon pa lang yung kapatid, nakita niya na ito, sinakmal ng buhaya na nasa nandun sa tubig. Nakabang pala yung buhaya. Nakabang yung buhaya, pag swing niya, diretso, sakmal agad eh. Pambihira. Ngayon, yung kapatid, hindi na nag-swing, takbo sa bahay. Hindi na sumunod yun. Yan yung tinatakpan ng kumot. Humingi na ng tulong yung kapatid. Humingi ng tulong yung kapatid. Okay. Ngayon, yung tatay. Tumawag sa akin, binyahe namin yan, alas 6 ng gabi, kami umalis, dumating kami, ang layo eh. Okay. Kasi lakad namin. Ngayon, saktong pagdating namin, nag-organize sila na hanapin itong bata. Okay. Hindi pa nakikita yan eh. Wala pa. Mga alas 12 ng tanghali, simula sa dulo ng sa dulo ng ilog. Okay. Diyan sa Ransang, yung ilog diyan, sinuyod namin yan, yung ilog malapad eh. Malapad. Mga 10 meters ang lapad niya. Sinuyod, ulitin mo lang kayo. Malapad nga. Sinuyod namin yun. Okay. Pero ang pagsuyod doon, simula sa dulo, yung binabagsakan ng ilog, okay. Kabandaran Gerald, tagi-isang di pa ang pagitan ng mga tao. Mga maninisid to eh. Talagang suyod sinisisid sa ilalim para raros. Di ba? Hanggang dumating doon sa unahan pa ng isang puno na malapit sa ilog, nakapa ng isang maninisid yung naghahanap, yung paa. Okay, yung paa. Yung paa. Ayan yun yung paa ng patay na po yan. Pasintabi po sa mga nanonood, Yan, nung kagating siya ng buhaya, alam mong ginawa ng buhaya? Anong ginawa ng buhaya? Siniksik niya sa ilalim ng ugat ng puno itong batang ito. Siniksik niya. Sige. Ngayon, nung siniksik niya doon, hinintay niyang hindi na pumapalag. Talagang papatayin niya muna. Okay. Nung ano ng buhaya na... Siniguro niya na hindi napatay na. Patay na. Matagal siya doon sa ilalim. Habang yung kami, naghahanap kami sa itaas. Okay. Sabi nung isang eksperto doon, lulutang yan, lalabas yan. Okay. Hindi ayun, kawawa naman yung nanay, Nanay. Lulutang yan, dahil ang buhay hindi magtatagal sa ilalim. 1 oras, 2 oras, lulutang yan. Lulutang, Ngayon, naglagay ng net doon sa paikot ng pinaglubugan ng buhaya. Okay. Ngayon, Kabandaran Gerald, nung makapa nung isang maninisid, yung paa ng bata, yun na, inilabas na, hinila na pa itaas. Hindi na siya kasi... Ibig sabihin, hindi ito lulutang. Pinatay na siya ng buhaya sa ilalim at alam mo saan inipit? Saan? Alam mo yung ugat ng malaking puno. Okay. Di ba pagka sa ilalim ng tubig yan, medyo nababakante kasi nadaano ng agos, nabubutasan. Okay. So walang lupa. Doon niya siniksik yung bata. Doon niya nilagay, tapos binitawan ng buhaya, alam niyang patay na, siguro,
Di ba? Umangat yung buhaya para kumuha ng hangin. At dalawang, siguro mga 4 hanggang 5 oras na sa ilalim siya. Kagat-kagat niya yan. Grabe, no? Binitawan niya lang, hindi niya dinala sa itaas, iniwan niya doon sa ilalim ng ugat, siniksik niya doon. Okay. Umangat yung buhaya, pag angat ng buhaya, nandun na yung lambat. Nandun na yung lambat. May buhaya dyan, iporod mo kabanderang Ken. Nahuli yung buhaya. Nandyan, nahuli. Nung nandun kami, nung umangat yung buhaya, nakuha siya nung lambat, sumingit doon, at yan, nahuli namin yan, nandun kami. Tapos pinagsisisibat ng, galit na galit yung tatay eh. Galit na galit yung tatay. Kabanderan Gerald, pinagsisibat yan. Patay na rin ito. Patay na. Ang unang nahuli, itong buhaya. Okay, unang nakita yung buhaya. Unang nakita, bago nakita yung bata. Yung buhaya na yan, kung babaliktarin mo, butas na yung ilalim yan. Hiniwa na ng mga tao. Kasi ito ang unang nakita. Ito yung unang nakita. Pinasalagay na sa pag-aakala nila na yung bata ay nasa loob ng tiyan ng buhaya na yan. Okay. So hiniwa yan. Walang nakita doon mga ibon, mga buto ng ibon. Buto ng ibon. Wala yung bata sa tiyan ng buhaya. Sa tiyan ng buhaya na yan. Wala. Kaya nagpatuloy yung paghahanap hanggang makapa nung isang bata, isang mangingisda, yung paa ng bata nandun sa ilalim nakaipit sa ilalim ng ugat ng puno. Ilalim ng ugat ng puno. Doon niya nakapa. Nung nilabas yun, inangat, ayun na kabanderan Gerald, patay na yung bata. Pero buo pa siya. Buo pa. Nakita mo naman, di ba? Dahil pag-angat ng bata, sumigaw eh. Nandun kami sa may tabi, tinitingnan ko yung buhaya. Ito na. Salitang Muslim eh. Ito na. Yung tinagalog ko lang. Okay. Takbo ako doon, na-videoan ko ngayon. Ngayon, nung maiangat, yan palang gagawin yan, sa pagtatanong ko na rin sa PCSD, kumuha muna ng hangin tong buhaya, pagkatapos babalikan niya yung biktima niya sa ilalim, sa kanya pipira-pirasuin. Grabe, no? Yan yung ugali pala niyan. Pinatay niya muna sa ilalim. Di ba pagkain niya, ikaw pag may pagkain ka, di ba katulad dyan sa kusina natin. Okay. Pag may pagkain, tinatago mo. Hindi, wala. Hindi nga, halimbawa lang yan. Sige. Pag nakakuha ka na resyonan ka na ni Maymay, itatago mo sa aparador. Hindi na, kakainin ko na kaagad yan. Diba? Tinatago mo. Ganyan din yung buhaya. Pag may pagkain siya, itatago niya muna. Bakit niya chichibugin? Ito yung bata, siniksik niya muna sa ilalim ng ugat. Ganon pala yun. Pagkatapos umangat siya, kukuha na ngayon, sa kanya babalikan. At doon niya pipira-piraswin. Kabanderan Gerald. Ang problema, pag angat niya, kuha siya ng hangin, nandun na yung mga magulang. Nandun kami sa itaas eh. Pinagsisibat yan. Hindi ko na nabaligtad eh. Kung baligtarin mo yan, hiwa na yung ilalim yan. Wala na yung ilalim yan dahil sa pag-aakala na nandun yung bata dyan sa ano na yan. Sa buhaya na yan. Ang nakita namin dyan yung mga ano na lang. Ibon Kabanderang Gerald. Ken, meron niyang tinan mo nga, meron niyang date kung kailan ko ipinost yan. Naipo sa YouTube. Yan yung mga remembrance ko ng mga operation ko noon eh. Naipo sa amin sa YouTube. Kaya pagka may mga buhaya niyan, naalala ko eh. Ako lang ang mag-isang media na dyan. Anong petsa? Unang panahon ha? May 19 2000 2000 2000 o 2008 pa. 2008 Bilangin mo ko ilang taon na? 2008, 19, 11, 12. Ha? 12 years ago. 12 years na? Piruin mo yan. Kalahin mo, tagal na ng buhaya na yan Yan, yung 12 years ago, yan yung punta namin sa Ransang. Yung 12 years ago, yung mga buhaya dyan na nangangain na ng tao. Ito kung hindi ito napatay. Mas malaki na ito ngayon. Mas malaki na ito ngayon. Patay na yan. Kung hindi napatay. Galit na galit yung tatay. Biruin mo. Pakian mo ngayong anak, kabanderang Ken. Grabe, buo pa, Gerald eh. Nakita mo naman kanina, di ba? Pero may sakmal. May sakmal, may kagat. May kagat sa... Oo nga, ayun ang ginawa niya. Ayon sa istorya ng kapatid, sinakmal niya. Nilubog niya sa ilalim. Inipit niya doon sa mga ugat. Ayan, inipit niya doon sa mga ugat yung bata. Tapos kukuha ng hangin yung buhaya, mga 5 oras siya sa ilalim eh. Hihinga ngayon. Yun, pero hindi niya nanak. Kawawa talaga. Iyak ng magulang. Ganun pala yun. Naglalaro lang sa ilog yan. Tatalon lang sana to. O tumalon lang dito tabing ilog. Kabanderan Gerald. Ang layo niyan. Sus, Mariosip, alis kami ng alas 6 ng gabi. Makatakot naman maligo sa ilog kung may mga ganyan. Dumating kami doon mga 3:30 ng madaling araw. Tapos diretso ng hanapan. Ayun, sakto. Yung pagod natin talagang hindi rin natin naasahang patay na eh. Pero alam mo na, pag nagko-cover ka, talagang may makukuha kang ganyang balita pag maagap ka eh. Oo. Diba?
Yun. So, yan yung kaunaan na televise yan eh. Kinuha nung nasa GMA pa yata ako nun. Naibalita yan doon sa kila Jessica Soho. So, yan, kabanderan dyan. Ganyan ang buhaya. Yan. Walang sinasanto yan. Diba? Hindi ko lang alam kung ito mangroves area o ano eh. Pero ang daming puno sa tabi. Maraming puno rin. At yung bahay nila, sa tabi lang ng ilog din. Kabanderang yung mga tao na ito. Ha? Sa tabing ilog lang nakatira mga tabing tao. ilog, Yan yung una nakita yung buhaya eh. Kaya kita mo, puro dugo na Dugo. Kasi yung ilalim yan, hiniwa na nila. Baka yung bata nandyan sa loob. Wala nakita na eh. Kaya patuloy yung paghanap hanggang makapa yung bata sa ilalim ng ano. Yan. So, yan ang ugali ho ng ano. Kaya, ito pinapakita natin para maging aware din yung nanonood sa atin sa Facebook sa malalayong lugar. Pag sinabing crocodile zone, wag na nating pasukin. Okay. Di ba? Kasi kanila yan eh. Kanila yan. Wag natin pakialaman yung bahay nila. Ikaw nga, bahay mo, pag pinasok, galit ka eh. Ay sila, ganun din. Ganun di ba? Okay. So, ano lang yan. Ito po ay kuha ko noong 2008, 12 years ago. 12 years ago, ganyan na talaga sila. Nangangain na sila ng tao. Okay? Kahit nung mga unang panahon pa rin naman nangangain na yan. Noon pa. Hindi lang 12 years ago. Noon pa. Pero ito, napatunayan natin dahil na-document ko yan eh. Diba? Exclusive yun. Ako lang yung media na nandyan panahon na yun. Ikaw lang wala nang iba. Walang iba. Hindi nila nasundan. Sige. Alright, sa ibang balita, iwanan muna natin ang buhay. Puntahan natin ang COVID. COVID muna tayo. COVID naman tayo. Inaasahan sa mga susunod na linggo ay muling magiging COVID-19 free ang bayan po ng Coron. Ito po naging pahayag ni Mayor Marjo Reyes na makapanim ng bandera. Ayon sa alkalde, positibo ito na wala nang madadagdag pa sa mga kasong naitala sa kanyang nasasakupan. Partikular na ang mga nahawa mula sa naunang nagpositibo sa virus doon po sa Coron. Sa katunayan, tapos na umano ang kanilang contact tracing sa mga nakasalamuha ng kanilang mga pasyente at hinihintay na lamang na matapos ang ilang araw na quarantine period ng mga ito. Ayon pa kay Mayor Marjo, malaki ang naging tulong ng pagdedeklara ng lockdown. Gayon din ang maigpit na magpapatupad ng minimum health protocols upang makontrol ang pinangangambahang pagkalat ng virus. Samantala, base sa datos mula po sa PDRRMO, 11 na lamang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Coron. Ano tayo? Pang-zero na tayo sa October 28. Good. Unti na lang paunti. Unti na lang paunti. Actually, kahapon, nakalabas na naman yung ilang piraso, parang 5, 6, parang 7 na lang tayo eh. 6 na lang yata. Konti na lang. Actually, ko na lang to eh. Extension na lang. Extension na lang. Kasi katulad nung isang HR ko, yung isa human resources ko. Nakalabas na yung dalawa at yung isa, sabi niya, magpapakwan lang ako. Mag-extension lang ako ng 7 araw pa. Sabi ko, sige lang, pagaling lang. Ibig sabihin, Mayor, effective. Wala na rin kaming tracing. Good. At ngayong umaga, meron kaming meeting with Mayor Beth ng Busuanga at papag-usapan namin yung mga boundary namin. Actually, yun nga sinasabi ko nga sa kanila. Kung hindi tayo nag-lockdown, unang-una ako ang nahawa. Kasi yung sa munisipyo lang, yun nga, yung HR, parati kong kausap yun. Araw-araw kong kausap. Ilan silang kausap ko doon. Yung isa pa, yung isang taga-slaughterhouse, parati ko check, malinis ba yung slaughterhouse? Yung mostly bago ko pumasok, magpapa-BP ako doon sa RHU. So pagka kung that time nahawa ko problemang malaki. Mahirap na magsalita pero mostly maraming tao sa kusina Mayor Marjo, alam mo yung ginawa niyo nung una, kung di ba sa mga interview natin kay Mayor, parang hirap sila talaga. Ay pambira, diba? Nung nagsimula, nung nagkaroon ng infeksyon. Biroin mo, ilang barangay yun? 7 barangay? 7 barangay, lockdown. Nahihirap to. So, tuwing umaga, pakain ka, tanghali, pakain ka. Natural, lockdown eh. Ikaw na nagpa-lockdown, ikaw magpakain sa mga tambayan. Yung mga text tawag pa. Pero ito, may resulta. Unti-unti nawawala. Wala na silang contact
fundraising ngayon eh. Wala na, tinigil na nila. Kumbaga ito, paano na to? Flattening the curve. Oh. Yan sa Coron. Paano na to? Pahupa na. Pahupa na. Wala na. Nag-meeting na nga sila kahapon ni Mayor Beth Cervantes ng munisipyo ng Busuanga. Oo. Para malaman na yung turismo kung paano kabanderang Geraldo. Noong nakarang 14, 11 na lang ito ngayon, no? Diyan sa Coron. Ilan na lang? 11 na lang ito. 11 na lang pala yan? Konti na lang yan. Konti na lang. So, sabi nga ni Mayor, mga 1 linggo na lang, pa-COVID-free na sila eh. Maganda na kasi pagka nag-COVID-free ng Coron, yung connecting ba, yung connection, yung El Nido, baka mabuksan na yung El Nido to Coron. Okay. Diba? Alam mo, nagsara eh. May mga ganong turista na El Nido, Coron, El Nido. Coron, El Nido, Coron. Diba? Kasi 3 hours lang, nasa Coron ka na eh. Oo. Diba? May mga pass crop na dyan eh. Meron. 3 hours lang sa Coron ka na. Diba? Tapos meron pang eroplano. Ngayon, kung magpo-COVID-free na ang Coron, ang laking bagay. Yan. Kasi magpo-connect yung El Nido to Coron eh. Diba? Mula dito sa mainland, Puerto, El Nido, San Vicente, ganun. Taytay, tapos El Nido, Coron. Yan. Andun na yung connection eh. Yung connectivity ng tourism. Yan. Diba? Ang laking bagay ng Coron. Kaya pagka nag-COVID-free ang Coron, sus, ganda. Yan. Boom na boom ang turismo, kabander. Balik, yung local lang muna. Kasi nasa phase 1 pa lang tayo ng pag-o-open ng tourism sa ating lalawigan. Para maobserbahan kung paano yung phase 2 bubuksan sa mga taga-ibang lugar sa atin bago yung foreign national. Yan, ganun. Basta El Nido, Coron, pagka nagbukas sa turismo yan, sasabay na rin yung iba pang mga munisipyo. Busuanga, San Vicente, aangat, sabay-sabay na yan. Kasi kung gusto mong magalimbawa, di ba, mamasyal-masyal o ano, dito tayo lang muna, Palawan lang muna to. Sige, Palawan lang muna. Puerto, magpunta ka ng Rojas, punta ka ng Taytay, yan. San Vicente, tapos pag naikot mo yung mga beaches dyan, mga restaurant dyan, travel ka naman to El Nido to Coron. Yan na, El Nido. 3 oras lang, nasa Coron ka na eh. Pambiro. Mas malayo pa nga, nag-travel ka ng papunta ng Saute. 6 na oras, 4 na oras, ito 3 oras lang, nasa Pascrap, nasa Coron ka na eh. Kita mo na. Diba? O from Coron, ang laking bagay, punta ka ng Colyon, punta ka ng Busuanga, diba? Yan. So, yung turismo dyan talagang mabubuhay. Buhay na. Pero kailangan talaga maging COVID-free muna. Maging COVID-free muna. Tapos muna ito at gumaling itong 11 na ito. Konti na lang ito, 11. Konti na lang, 11 na lang. Dati ilan eh, di ba? Pero ang problema natin ngayon talaga at nakikipagsimpatya tayo sa kuyo. Dahil 64 pa yung kuyo eh. Tumaas na naman ang kuyo. 63 naging 64. Pinadagdag na isa. So, yun ang medyo namamroblema si Mayor Macoy dyan sa munisipyo. Alam niyo yung kuyo, medyo may issue dyan eh. Sa pagitan ni Mayor Macoy tsaka ni Vice Mayor eh. Okay. So siguro yun nyo muna bago yung politika, unahin nyo muna tong COVID natin dyan. Pabayaan nyo muna si Mayor Macoy dumiskarte dyan kung paano maayos yung problema dyan. 64 na dyan bago magbangayan. Meron din pala dyang bangayan. Problema dyan eh. Politika na naman eh. Unahin muna natin tong COVID, di ba? Katulad ng ginagawa ng Coron, di ba? O yan, 11 na lang sila. Kunti na lang. Pababa ng pababa. Ang dami niyan dati, di ba? Ang dami niyan dati. Katulad din ng ibang mga lugar, di ba? Rojas, Brooks Point, Borlan. Dumami rin ng Espanyol at saka Batarasa. Yan, Pero mga LSI naman yung sa kanila. Okay. So, sa buong Puerto, walang galawan 24. 24. Sana hindi mga. Sana. Dahil alahating 2 linggo, November na eh. Diba? Magpapasko. So sana mabawasan yan. Magkaroon naman tayo ng Merry Christmas eh. Palagay ko lahat ng mga munisipyo kahit yung Puerto, yung mga doctors natin, dinatarget din nila yan na maging para sila rin makapahinga. Oo. Diba? Ang hirap naman magpapasko. Papasko, nagko-contact tracing ka. Oo. Diba? Kawawa naman yung mga frontliner natin. Bullying yung mga doctors natin. Pero yung may balita na si Pangulong Duterte ano sabi? By April 2021, available na yung vaccine Sabi ni President Duterte, napakinggan mo kagabi. April? April 2021, available na yung vaccine. Dalawa inaasahan niya. Chinese vaccine at saka yung Russian vaccine, yung Remdesivir. Chinese vaccine? Kung di ako nagkakamali, Paano si Sputnik? Nawala. Si Sputnik pala. Sputnik 5. Sputnik 5. Sputnik 5 tsaka itong Chinese vaccine. Okay. Kabanderang Gerald. Yan yung kanyang pinagpipilian. Russian vaccine, yung Sputnik 5 at saka yung
Chinese vaccine. Ayun. Kasi mga kaibigan niya to eh. Oo. Si Vladimir Putin. Okay, Si yan. Russian President, Tama siya. kaibigan niya, at saka yung Chinese President natin. So yun yung dalawa na inaasahan natin by April. By April, sabi niya, available na, may pera na ako, sabi na yung President Duterte. May pera na. May pera na siya, bilyon na, nakatabi. Nakalikom Nakaready na, na. nakalikom na. Nandiyan na yan. Pero kulang pa, sabi niya, maghanap ako para lahat ng Pilipino ay makabil Yan. nitong ma-immunized at magkaroon ng vaccination by 2021. Yan. April. At pagka na-vaccination tayo at na-immunize tayo, Yan. back to normal. Hindi na tayo new normal. Back to normal. Back to normal, hindi new normal. Wala na yung mga mga face mask. face mask pero ngayon wala pa yan. Wala pa yan. Parang normal. nag-ano pa lang ako, nangangarap. Oo, new normal. Wala namang masama sa mangarap eh. Hindi binibigyan natin ng sa ngayon, sunod tayo sa gobyerno. Magbinibigyan ng magandang bukas. May bukas pa. Yan. Di ba? Parang kanta yun May bukas pa. May bukas pa talaga. Yan. Kaya huwag kang malungkot. Pag halimbawa, malungkot ka ngayon. Bukas pa kami, bukas pa. Di ba? Ito. Yun, sa Palawan, ilan? 102. 102. Alam mo, mataas pa rin yun. Magandang umaga mula sa Petron Rizal. Petron? Nando si Ate Lodi, nagpapagas at nalakas na ng monitor, Petron Rizal. Yan. Sa Palawan, 102. Tama ba? 102 At in fairness sa mga frontliner natin, Municipal Health Office, Provincial Health Office, City Health Office, yung mga local IMT natin, 314 na ang kanilang galing. Ayun, dami na. Wow. Total recovery sa Palawan, 314. Yun. Okay? 314. Mas marami pa ang napapagaling kaysa sa active carrier ng COVID. 102 lang eh. Ito, ang napapagaling na is 314. Lamang na lamang. All over the province. Lamang na lamang yung napapagaling kaysa doon sa active carrier. Yan. So, ito ay utang natin sa gobyerno, IMT, local IMT, at sa mga doctor, nurses natin. Mga frontliner. Yan. Kaya thank you sa kanila mga doctors, mga nurses natin. Okay. Sige. Ngayon, ang mga balitang inyong natinig, hatid po sa atin yan siyempre ng DTX 500. Kabanderang Gerald, DTX 500, Ang DTX 500, ano ba yan? Ayon kay Bernard, ay yung supplemental may taglay na purong katas ng ampalaya. Walang halo? Walang halo. At di sugarcane, Ito ay powerful herbal extract compound nagpapabawa ng inyong blood sugar. Ganon. Naglilinis ito ng maliliit na ugat sa mata. Pambihira. Na nasisira dahil sa pagtaas ng blood sugar. Taas nun, Oo. Para maiwasan ng diabetic o yung pagkabulag dahil sa mataas na blood sugar, mag-DTX 500 ka na. Okay? DTX 500. Yung mga medyo hatching ng hatching, madalas sipunin, kulang kayo sa vitamin C. Ganun pala yun. Doctor C, mga kaibigan. At ito pa, anniversary kahapon ng life extension. Talaga naman anniversary nila, Ang kanilang klinika ay nandyan sa second floor ng Chinatown Center. Yan, 10 pesos na isang soft gel, yung may mga heart problem. Kailangan niya DTX, yung life extension, vitamin D3 naman yan. Vitamin D3. Okay? Check up kayo. At saka, itong, dahil magpapasko na, available na yung mga panregalo sa Chinatown Center. Pambira yan, Chinatown Center. Ipon na kayo ng mga pangregalo. Para sa December na kayo kahit pa paano, pinagbabawal na yung mga gathering, mas gathering mo naman, pero mga panregalo, pwede naman yan. Pwede yan, Bilbilan nyo kami ni Gerald ng, ano ba yung pinakabago ng cellphone? O yung Vivo? Ako, Vivo ko eh. Vivo sa'yo? Oo, ano ba yung bago ng Vivo? iPhone ako eh. iPhone, saan Vivo? Kaya galing talaga ng camera. Social ako. Alam ba, gusto nyo kami bilan ni Gerald, regaloan nyo ako ng Vivo na bagong modelo. Sa kanya naman, iPhone, doon nyo bilhin sa Chinatown Center. Yan. Dahil doon magaganda, Yan. At bago pa, sigurado ka pa sa kalidad. Pambihira, Ganun pala yun, At hindi tayo makakaawit na naman dahil hinintay tayo babiyan. Next week na lang. Next week na lang. Biyernes kasi ngayon. Yan, Biyernes ngayon. Mga kabandera, yun ang kalipunan ng mga nagbabagang balita. Ngayong araw na ito ng Biyernes, 16 sa buwan Oktubre 2020. Mula dito sa bulwagang pambalita ng Radyo Bandera na sabay napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Abangan ang susunod na pagbabalita. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Ako ang inyong tagapagbalita, Carlo La Rosa. At ka Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon. Radyo 88.7